mga kalaks! Welcome to another sit-down vlog. As you can see, ang tagal na natin hindi na ganito mga kalaks yung sit-down vlog kasi parati tayong on the go kapag nagva-vlog tayo. Sa vlog na to mga kalaks, I will be sharing with you yung naging experience natin and I will also be sharing with you yung step-by-step process na pinagdaanan natin when we applied for a Schengen Tourist Visa through BFS Global Netherlands Embassy. Before I forget mga kalaks, if this is the first time that you visited my channel, please do consider subscribing and hit mo na rin yung notification bell para ma-update ka every time na may bago tayong video upload sa YouTube channel ko. And also para mas marami pa tayong mga travelers na matulungan sa pagpaplan ng kanilang mga trips here in the Philippines and mostly abroad. And by the way mga kalaks, you can also check my previous vlog on the step-by-step process and guide on how to process or lodge your tourist visa application naman through Czech Republic Embassy dito sa Philippines via BFS Global pa din. So syempre mga kalaks, kung nag-iisip ka na mag-apply ng Schengen Tourist Visa, kailangan mo munang isipin kung saang embassy ka magla-lodge ng iyong tourist visa application. So, tutulungan kita kung paano mo madedetermine kung anong embassy ka magla-lodge ng iyong tourist visa application. Ang first na iisipin mo mga kalaks, kung saan yung longest days na i-spend mo sa Europe, kung saan country ka magtatagal sa iyong bakasyon sa Europa. So, let's say ang total travel date mo is 10 days ka magstay sa Europe, yung travel days mo. And ang 6 days doon, magi-stay ka sa Netherlands, tapos meron ka lang 2 days sa Belgium, then 2 days sa France. So, dapat, dahil 6 days ka mag-stay sa Netherlands, at yun yung pinakamahaba mong, sa loob ng 10 days, yun yung pinakamahabang country na pag-i-stayan mo, doon ka magla-lodge ng yung tourist visa application sa Netherlands. Ang second category naman mga kalaks, kung let's say 12 days ka mag-stay sa Europe and lahat ng bansang pupuntahan mo, magstay ka ng, let's say, sa 3 countries na pupuntahan mo, magstay ka ng tagpo 4 days, so equally divided yung 12 days mo, di ba mga kalaks sa 3 countries? Let's say, pupunta ka ng Netherlands, ng Belgium, tsaka ng France, ng tagpo 4 days, pero ang point of entry mo is, ang target mo na pumasok sa Europe through Netherlands, so dapat mag-apply ka, mag-lodge ka ng yung tourist visa application sa Netherlands Embassy. So, ganun mga kalaksong equally divided yung stay mo na sa each country na pagstayan mo, kung saan yung unang point of entry mo, doon ka mag-lodge ng yung visa application. Second step mga kalaks, na determine na natin na mas matagal tayo for this for this Europe trip, mas matagal tayong mag-i-stay sa Netherlands. Kami out of parang 16 days yung sa itinerary namin na nilagay. 6 days out of 16 days, nasa Netherlands kami, pupunta kami ng Amsterdam, pumunta kami ng Rotterdam din, and the rest ay parang minimal days na lang. So, sa total 16 days na journey namin sa Europe, pinakamatagal kami sa Netherlands, kaya sa Netherlands Embassy kami nag-lodge ng aming tourist visa application. At dahil alam mo na mga kalaks na sa Netherlands ka dapat mag-submit ng yung tourist visa application, ang dapat na susunod mong gawin ay punta ka sa BFS Global Netherlands Philippines. So, makikita mo dyan yung mga iba-ibang information related for visa application. But for the purposes of this vlog, mga kalaks, ang itatakal lang natin, hindi ko kasi masyadong alam kung paano yung proseso other than the tourist visa application, kaya ito lang yung concentration ng ating vlog ngayon. Mga kalaks, nakita mo na yung BFS Global Netherlands Embassy website. Ang susunod mong gagawin ay mag-abang ng appointment slot kung kailan ka magsasubmit ng yung tourist visa application. Recommendation ko mga kalaks, travel tip, kung hindi pa ayos yung mga documents na isasubmit mo sa embassy at meron ka palang tentative date of travel, unahin mong kumuha ng appointment slot sa Netherlands Embassy. Ito yung site nila mga kalaks, dahil medyo pahirapan yung pagkuha ng appointment date kung kailan ka magpapasa ng yung tourist visa application sa BFS Global. So, ang inire-recommend ko mga kalaks, choose a date at least a month before your appointment date sa BFS para may ample time ka to prepare all the needed documents. Dahil kung passport holder ka, na Philippine passport holder ka, medyo madami-dami
yung kailangan mong i-prepare na document sa pag-a-apply mo ng Schengen Tourist Visa. After mo mga kalaks na makakuha ng appointment, so kailangan mong i-fill out yung online application form ng VFS Global. Kailangan mong gumawa technically ng account sa VFS Global para makakuha ka ng iyong visa appointment date sa Netherlands Embassy through BFS. So, ang kailangan mo lang i-prepare mga kalaks, valid email and valid phone number dahil kailangan mong i-enter yan, tas magsisend sila ng security code either to your email or sa mobile phone number mo para ma-create yung account. Then after mo ma-create yung account, kailangan mong mag-login, i-validate yun na existing yung account, kailangan mong i-supply yung mga information such as your full name and yung passport number, I think parang ganun, yung mga kailangan na information. The next process mga kalaks, after securing your date of appointment sa BFS sa paglalodge ng yung visa application documents, ang kailangan mo na ito yung ito talaga yung tedious, ito yung pinaka matrabaho sa lahat ng step, yung step number 3 natin, which is the preparation of the documents na isasubmit mo sa embassy, sa Netherlands Embassy through the BFS Global in connection or in relation to your tourist visa application. So mga kalaks, kung para hindi kayo malito, katulad ako ito mga kalaks, gumagawa ako nito, itong Schengen Tourist Visa Application checklist para sigurado ako na wala akong makakalimutan na requirements. Bakit kailangan pa ng checklist? Pwede naman lang din na na isulat na lang namin or what. Mga kalaks, kung saan ka maligaya, either naka-Excel file siya or sulat kamay, ang nire-recommend ko lang is gumawa ka ng checklist dahil mas madali mong masusundan kung ano-ano yung mga requirements na kailangan mong i-prepare, ano yung mga requirements na meron ka na, ano yung mga requirements na na-print, or ready na for submission sa embassy para wala kang makalimutan doon sa mga requirements na yon. Ang next question nyo sa akin after na regarding dito sa sa pagpe-prepare ng mga documents or requirements in connection with your tourist visa application is ano-ano ba yung mga travel planner chart, ano-ano ba yung mga kailangan i-submit kung mag-a-apply ako for a Schengen tourist visa sa Netherlands Embassy. Mga kalaks, may kodigo ako. Pagpasensyaan nyo na once in a while titingin ako dito sa aking kodigo kung ano-ano yung mga documents na pinrepare ko in relation to my Schengen tourist visa application. So, isa-isahin natin mga kalaks. Una, kailangan mo yung duly completed and signed na visa application form. Duly completed and signed visa application form. Pero sa Netherlands mga kalaks, hindi ko alam sa ibang embassy, pero sure ako na sa Czech Republic Embassy mga kalaks, hindi online yung application, yung visa application form na pinipirmahan. Pero sa Netherlands Embassy mga kalaks, kailangan mong i-fill out yung application form online, then print kapag nasubmit mo na yung visa application form. Yung application form mga kalaks sa Netherlands Embassy, 7 pages siya. Yung application form itself. Tapos kapag na-print niya and na-ready mo na and na-submit mo na yung visa application form na yun online, ipiprint mo yung output. Tapos yung printed copy, kailangan mo mag-sign. Ang kailangan mong ilagay yung date and city kung saan ka nag-sign ng visa application form. Kailangan mo mag-submit ng passport size, colored picture, ID picture mga kalaks. Passport size, colored ID picture. May mga siya mga kalaks, nagpa-picture kami sa may photo line yata or sa Tronix. Sabihin mo lang na for Schengen Tourist Visa. So, syempre, pag nagpapa-picture ka mga kalaks, importante may collar yung suot, walang accessories, poker face. Basta alam na nila doon sa studio yon kung paano gagawin nila kapag sinabi mong Schengen Tourist Visa Application Photo ID. So, syempre mga kalaks, meron ka ng application form, ID picture, syempre kailangan mo yung passport mo, the original passport will be submitted on the day kung kailan ka magsasubmit ng visa application documents mo sa Netherlands Embassy. Kailangan mong isubmit yung passport, which kailangan at least 6 months valid on the date of your return to the Philippines. Kailangan 6 months siya valid. Tapos kailangan din yung photocopy ng bio page ng passport. So, yung bio page ng passport, mga kalaks, yan yung page kung saan nandun yung details mo, tsaka yung signature on the right side. Kapag tinitignan mo yung
passport mong ganyan. So, sa left, nandun yung picture mo, tsaka ibang details. Then, sa right side, nandun yung picture. Yun yung bio page ng passport. Kailangan mo ring mag-submit, though hindi naman kailangan ng original neto, yung mga PSA certificates mo. PSA na birth certificate, PSA na marriage contract, if applicable. Yung mga itong PSA certificates, mga kalaks, no need to submit the original. Yung colored photocopy will do dahil sasabihin naman ng BFS staff sa inyo na hindi na ibabalik yung mga certificate sa inyo, kaya okay lang na photocopy, basta colored photocopy siya. Kailangan mo ring kailangan mo ring i-print yung appointment confirmation na ma-generate kapag nakapag-secure ka na at nakapagbayad ka sa BFS online. Ang bayad pala sa BFS processing fee, mga kalaks, is 1,011 pesos per person. Yun yung babayaran mo para makakuha ka ng appointment slot at makapag-submit ka ng visa application documents sa BFS Global. So, kailangan mong i-print yung appointment confirmation slip na ibibigay sa iyo ng BFS dahil ipapakita mo siya sa guard on duty bago ka makapasok ng BFS premises. Tapos, ito isa sa importante ito, mga kalaks, yung cover letter. Ito yung cover letter, mga kalaks, dahil nga kapag nag-a-apply ng Schengen Tourist Visa, wala naman tayong pagkakataon na humarap sa talagang consul at explain yung kung bakit tayo nag-a-apply ng visa application. Wala tayong pagkakataon na i-depensa yung sarili natin personally sa visa officer o sa consul. Ang pinaka-effective way to defend and to state your stance and to state your intentions and kung ano man yung details pa or information na gusto mong sabihin sa consul, it's as if nakausap mo yung consul dito sa cover letter. Kailangan mo siyang gawin, yung cover letter. Importante siyang document na isasubmit sa yung tourist visa application. Next, sa mga documents na kailangan mong submit, mga kalaks, is the photocopy or scanned copy, printed scanned copy ng yung mga previous passport stamps and visas. Importante yan, mga kalaks. Though, may mga staff si BFS, hindi ko alam kung paano nila ini-evaluate. Nitong application ko sa Netherlands, mga kalaks, so nag-apply kami nitong visa application ko ngayon sa Netherlands, hindi na kinuha nung BFS staff na nag-evaluate ng documents ko yung photocopy ng mga passport stamps and visas ko na nasa current passport ko. Alam mo yun? Kasi ang katwiran na ang kinuha lang niya yung mga stamps and visas na nandun sa mga old passports ko. Dahil ang sabi niya sa akin, yung sa current passport ko naman, makikita yan ng consul at ng visa officer. Kaya ang kukunin na lang nila is the photocopy ng passport and stamps na nasa lumang passport. Next, mga kalaks, ito yung mga travel documents na. Una, yung flight reservation or flight booking certificate. Merong mga applicants, mga kalaks, na nagkukuha ng flight booking certificate through through travel agencies na kailangan mong magbayad ng 1,000 to 1,500 pesos. Pero kung katulad mo na DIY ka lang naman, pwede mong isubmit yung ini-screen capture lang or screenshot na mock booking ticket ng mga airline company. So mga ganun. Sa mga online din, mga kalaks, makakakita ka ng mga services for a flight booking certificate. Pero ako ang ginawa ko lang, mga kalaks, at pumwede siya sa Czech Republic, pumwede siya sa current application ko with the Embassy of Netherlands, yung screenshot lang na nandun yung pangalan mo. Huwag ka na lang mag-proceed dun sa payment page para hindi ka magbayad. Next sa mga documents na kailangan mong isubmit, mga kalaks, are your confirmed hotel booking vouchers or hotel booking certificates ng mga hotels or properties na pag-i-stayan mo sa Europe. So, ang ginagawa ko, mga kalaks, ang tip dito, mga kalaks, mag-book ka through online booking websites na mga hotels na meron silang mga options na pay later. Yung next natin, mga kalaks, naman after the booking certificates natin ay yung mga, kung possible, makakapag-submit ka ng mga train tickets, mga mock booking lang din ng mga train journeys mo. Kung lilipat ka from one country to the other, kami, ang practice ko is nagsasubmit ako ng halimbawa, ano yung train namin na sasakyan from let's say from Netherlands yung entry namin, tas ang next country of destination namin after Netherlands is Belgium.
So, nag-submit ako mga kalaks nung mock booking or screenshot lang din or mock booking, let's say mock booking din, nung train travel from Netherlands papunta ng Belgium. Dapat nagmamatch siya mga kalaks sa date na nakalagay sa itinerary kung kailan yung movement nyo, kung kailan yung transfer nyo from Netherlands to Belgium dahil iniisa-isa yan, pinagbabangga ng BFS staff or BFS personnel, yung mga dates na nakalagay sa itinerary, tsaka yung dates sa booking certificates at dates na nakalagay sa mga train travels nyo. Next naman mga kalaks, sa mga documents na kailangan na submit ay travel insurance mga kalaks. Kailangan ay affiliated insurance company siya ng Schengen. Kailangan din may COVID coverage at kailangan 30k euros up ang hospital coverage nitong travel insurance na kukuhanin nyo. I myself, mga kalaks, for the past visa application namin, Schengen visa application, ang ginagamit namin na travel insurance ay Pacific Cross dahil if ever din na hindi matuloy or ma-deny yung visa application mo, na wag naman sana, meron silang option to refund, pero 80% lang yata ang marirefund dun sa total value yun nung travel insurance na pinurchase mo with Pacific Cross. And pwede ka rin magbayad cash, bank transfer, and credit card payments. Kung kailangan mo mga kalaks ng insurance agent, ilalagay ko yung name ng insurance agent na nagpo-provide na kinukuhanan ko na napaka-reliable na insurance agent na to, na nakakailang balik na kami sa kanya kami lagi kumukuha ng travel insurance for the Schengen visa application. Lalagay ko sa comment, saan ko ba ilalagay? Dito sa part ng screen or sa description box below. Punta na tayo sa mga employment records mo naman mga kalaks. Yung employment records, isa siya sa pinakamalakas na economic ties mo sa Philippines. So ano-ano tong mga employment records na isasubmit mo? First sa list natin is your certificate of employment with compensation details. Nakalagay din dapat dyan mga kalaks in company letterhead of course. Then dapat nakalagay dyan yung compensation mo kung magkano, kung may allowances, magkano yung basic salary. Tapos kailangan nakalagay din dyan yung position mo and yung kailan ka nag-start with the company. So yun, kailangan yun yung mga details na yun na nakalagay sa COE mo or Certificate of Employment. After Certificate of Employment, ang kasunod niyan mga kalaks, yung payslips for 6 months, kailangan mo mag-submit niyan. Tapos, income tax return, the most current income tax return mga kalaks, or the BIR 2316 ITR. Kung ang year natin is 2024 mga kalaks, ang most recent na income tax return mo is for the year 2023. So, yan yung isasubmit mo sa BFS Global Netherlands Embassy. And kailangan mo rin mag-submit mga kalaks ng approved leave, certificate of approved leave mga kalaks. Ito yung nakalagay lang dito, pinapatunayan lang nitong certificate na to na pinapayagan kanya ng company nyo to go on a vacation leave for the aforementioned dates na nilagay mo sa iyong travel itinerary. Other financial documents mga kalaks, kung meron kang credit card, mag-submit ka ng 6 months na credit card statement of accounts and copy ng front lang naman ng credit cards mga kalaks. Kung ang credit card mo nandun sa harap yung CVV, be sure to redact it or takpan mo yung CVV ng credit card mo mga kalaks. Siyempre, yung bank certificate na kukunin mo kung saan bank ka nagsasave ng pera. Dapat din yung bank certificate mga kalaks ay mayroong 6 months na ADB. Importante na nandun yung annual daily balance ng account mo sa bank certificate na i-issue sa ng bangko. Pero usually naman mga kalaks, kapag sinabi mo sa bangko na kailangan mo ng bank certificate for Schengen visa, alam na nila na may 6 months na ADB. Other financial documents that will also show your strong economic ties dito sa Philippines mga kalaks. Ano yung mga documents na yan? Unang-una mga kalaks, yung land title, kung may land title na nakapangalan sa visa applicant, submit photocopy of the land title. ORCR ng sasakyan mga kalaks, kung meron sasakyan na nakapangalan sa visa applicant, submit also mga stock certificates mga kalaks. Kung meron kang investment sa stock market, pwede ka mag-submit na tas nakapangalan sa visa applicant, submit those stock
certificates sa stock market. Tapos kung meron ka mga ibang investments, life insurances, submit those. Kung meron kang MP2, Pag-ibig MP2 savings mga kalaks, pwede kang pumunta sa Pag-ibig to request for certification na meron kang MP2 savings with them. Pa yung mga iba pang mga certificates ay iba pang mga documents na need mo i-submit with your tourist visa application sa Netherlands Embassy. Kung empleyado ka mga kalaks and yung company nyo nagde-deduct sa iyo ng SSS contributions, PhilHealth and Pag-ibig contribution savings, be sure to submit kahit screenshot lang mga kalaks. Gawa ka na lang online account with SSS, Pag-ibig and PhilHealth. Tapos screenshot mo lang lahat ng contributions na na-deduct sa iyo ng company at i-contribute mo sa tatlong mga government agencies na sinabi ko, Pag-ibig, PhilHealth and SSS or GSIS, and submit those with your visa application. Ito hindi siya part ng requirements, pero sa past na tourist visa application ko, Schengen tourist visa application ko, nagsasubmit kami nito, yung affidavit of return home. Ano lang naman siya, document siya na sinusumpaan mo, pinapanotaryo kasi to, sinusumpaan mo na you certifying na babalik ka ng Philippines. So nakalagay lang dun yung mga information mo such as kailan ka pupunta ng Schengen territory, saan ka pupunta, something like that, kung na-issuean ka na ba ng previous Schengen visas, tapos lagay mo na, pirmahan mo yon, tapos dalhin mo sa notary public, tapos ipanotarize mo, then affix that or isama mo siya sa mga Schengen tourist visa application documents. I think that's it mga kalaks, yung aming sinubmit na mga application documents in connection with our Schengen tourist visa application. Sabi naman sa inyo, sa lahat ng preparation sa application journey mo, ng Schengen tourist visa application journey mo, yung syempre pagpe-prepare ng documents yung pinaka-importante. And to show yung mga kalaks kung gaano kakapal yung Schengen tourist visa application documents na sinubmit ko sa Netherlands Embassy, eto lang siya. Ito lang naman siya. Ganyan siya kakapal mga kalaks. Parang libro. So, syempre mga kalaks, after ma-prepare nyo na lahat ng needed documents in relation to your Schengen tourist visa application, yung next step is your big day. Syempre, pupunta ka na dun sa date of appointment mo. Syempre, medyo kinakabahan ka. Mas lamang yung kinakabahan actually. And excited ka to lodge your Schengen tourist visa application documents sa BFS Netherlands Embassy. Siyempre, agahan nyo doon, at least 30 minutes nandun na kayo sa circuits. Ilalagay ko yung address ng BFS Global Philippines Manila dito sa sa part ng screen or sa description box. At least 30 minutes mga kalaks, nandun ka na, para kasi usually 30 minutes nagpapapanik na sila doon sa sa taas. Kung Netherlands Embassy ang applyan mo mga kalaks, nasa 6th floor yung BFS Netherlands Embassy. So bawal yung malalaking bag, bawal ang power bank, bawal ang charger, bawal ang bottled water or yung mga tumbler mga kalaks. Kailangan wala siyang laman kung ipapanik mo sa taas. Medyo mahigpit sila. Ang ipapakita mo pala mga kalaks para makapasok ka sa BFS, yung appointment confirmation document na pinadala nila sa'yo when you book your appointment through BFS website. Yun yung binayaran mo na 1,011. So, papakita mo yon sa guard, tapos dadaan ka na sa yung gamit mo sa x-ray scanner, tapos papanik ka na sa 6th floor. Pagpasok sa sa reception ng BFS Global for Netherlands, makikita mo may reception doon. Tatanungin ka nung staff nila if you want your passport be delivered through LBC or for pickup. So, ako lagi kong kinukuha na for pickup, ay lagi kong pinipili na for pickup dahil mas, I think, secure siya and mas okay for us. Tapos, pupunta ka na dun sa Netherlands side ng BFS. Then, intayin mong tawagin yung number mo or pakita sa screen yung number na inassign sa'yo. Then, kapag tinawag na yung number mo, syempre, lalapit ka dun sa booth, sa number ng booth kung saan yung kung saan nakalagay na dapat mag-submit ka ng yung visa application documents kasi by booth siya parang booth 39, 40, ganyan. Tapos yung number, magla-appear dun sa screen, tas kung anong booth ka dapat lumapit. So, kapag tinawag ka na, makikita mo kung anong booth ka pupunta. Tas yun, i-scrutinize na nung taga-BFS yung documents, isosoli sa iyo kung ano yung mga hindi kailangan na documents. Pretty simple lang yung process mga kalaks. And after na makuha yung
application documents mo, sasabihin sa'yo to wait for your name to be called again para sa payment naman. Doon kung saan kang booth nag-submit ng application documents, doon rin yung payment. And ang payment ngayon, if I'm not mistaken, it's around 90 euros per person or around mga 5,660 pesos, depende sa exchange rate ng euro. Yan yung visa application fee per person. Bukod yan, dun sa 1,011 na BFS processing fee na binayaran mo when you book your appointment. So after mong payment, mga kalaks, sasabihin sa iyo to wait for your name to be called dun sa tapat ng cubicle number 10 or room number 10 kung saan naman ginagawa yung biometrics. Yung biometrics, mga kalaks, i-collect yung mga fingerprints mo, tapos pipicturean ka rin dun sa room number 10. Tapos, sasabihin naman sa iyo kung kailangan mo pa maghintay or what. Pero, usually, after the biometrics, mga kalaks, pwede ka nang umuwi. And after those steps, mga kalaks, the next part is the most nakakakaba sa lahat, pero wala ka nang magagawa during this time dahil ipagpapasa Diyos mo na lang, is ito yung waiting game, mga kalaks. Kung kailan, ito yung waiting game kung kailan ma-re-release yung result ng iyong visa application sa Netherlands Embassy. Usually, mga kalaks, nasasabihin nila sa iyo yung processing time, it's around 15 to 45 days. Yan yung visa processing time nila. Pero last time na nag-apply kami, parang mga 10 business days, lumabas na yung nakuha na namin yung passport namin from the Netherlands Embassy sa BFS Global. So mga kalaks, nandito tayo ngayon sa may BFS Global, sa may yung bago nilang office dito sa may Circuit Makati. So kukunin natin ngayon yung passport. Crossing my fingers, mga kalaks. Hopefully, approve naman yung visa application. So yan, eto na mga kalaks, moment of truth. Ito na yung ating visa, yung passport, hopefully with visa. So buksan natin. Tingnan natin dito. Sira. Oh, walang papel. Scan natin yung ating. Yan, may paper clip pala. Binalik yung picture. Oh my God! Mga kalaks! Schengen visa! So there you have it, mga kalaks. Yan yung proseso natin na pinagdaanan. Yan yung ating tourist visa, Schengen tourist visa application journey through the Netherlands Embassy dito sa Philippines, sa BFS Global. Before I end this vlog, mga kalaks, if you think nakatulong sa inyo yung vlog na to, please don't forget to hit the like and subscribe button and click mo na rin, mga kalaks, yung notification bell para mas makagawa pa tayo na mas maraming video na katulad nito and makapag-share pa ako ng experiences ko sa mga tourist visas na i-apply ko in the near future para mas maraming pa tayong mga travelers na matulungan sa pagpa-plan at pagpe-prepare ng kanilang mga trips, especially mga overseas trips nila. Thank you, mga kalaks, for watching this vlog until the end, and until the next vlog, bye-bye!